Flood control. 12 ka letra ngang tuyo kontani mapungga ng pagbaha. Pero diri sa Kabankalan, ano bala ang estado sini? Sang una, kada tupa sang ulan, grasya kun ini kabigon sang kadamaan. Pero sa karon, kulba, perwisyo kag kapiyardihan ang imo mabatian. Bangod ang tubig, nagapanglaktod na sa mga puloyan, imbis nga mag-agi sa kanal. Diri sa Kabankalan, pagbaha ang isa ka problema kung tig-ululan. Bangod ang mga kanal, daw mga taho na nga may problema sa tutunlan nga gakabudlayan. Bangod sini nga problema, may isa ka plano nga nagtuhaw. Ini amo ang flood-free Kabankalan. Ini nga plano ang ginduso ni Kabankalan Mayor Benji Miranda sa tinutuyo nga bag-ohon palaparon kag kutkuton ang mga drainage system sa poblasyon sang syudad. Agud mas masolusyonan ang madugay na nga problema sa pagbaha. Pero the question now is, where maget sang budget? The answer is loan. How much? 2 billion. Suno kay Miranda, humalin nga siya nakapungko sa pwesto sang tuig 2022, iya na nga gindihon na master drainage plan kung sa diin nakahanay ang plano kung paano masolusyonan ang pagbaha sa syudad. Sang tuig 2023 naman, ang 9th Sanggunian ang naghatag sang poder sa alkalde nga magsulod sa isa ka negosasyon sa bisan ano nga bangko agud magloan para sa nasambitan nga plano. Sa dokumento nga nakuha sang Brigada News, ang nasambitan nga resolusyon ang naaprobahan sang konseho, apang limitado lamang sa pagpangita sang posible utangan, kag wala pa nagahatag poder sa alkalde sa pagsulod sa isa ka kontrata nga magloan. Setyembre 9, 2024, ini ang unang higayon nga nagpadala sa executive endorsement ng alkalde sa konseho nga nagapangayo sa resolusyon nga ginahatagan siya sang poder nga maghulam sang 2 billion pesos sa Development Bank of the Philippines o DBP. Sa sining nga tion, wala na aprobahan sang konseho ang resolusyon. Suno sa anay trabahante sa bangko kag sitting City Councilor Adolfo Mangao Jr., wala na aprobahan ang resolusyon bangod sang kulang nga legal opinion sang City Legal Office, clearance gikan sa Bureau of Local Government Finance, clearance gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP, endorsement sang National Economic and Development Authority kon NEDA, kag endorsement sang Department of Budget and Management o kon DBM. Matapos ang 4 ka bulan, may panibago naman nga executive endorsement ang alkalde. Ini amo ang paghatag sa iya sang gahom nga magperma sang term loan agreement sa DBP. Apang ang resulta, wala sa gihapon na aprobahan ng resolusyon. Asa naglabot sa ikatatlong executive endorsement sang Mayo 27, 2025 nga nagarequest sa konseho nga tugutan siya nga magperma kag magsulod sa isa ka loan agreement sa DBP. Sa sini naman nga tion, ginrefer sa Committee on Finance, Appropriation and Ways and Means sang tikang sa diin ang chairperson sini amo si Anay Councilor Ray Cordero. Sa committee report, ginrecommend sang konseho nga dapat isubmit ang full feasibility study sang proyekto, revised draft sang loan contract base sa rekomendasyon sang City Legal Office, formal certification gikan sa Local Finance Committee nga may kapasidad ang syudad nga magbayad sang loan, kag commitment sa Executive Department nga maghatag sang quarterly reports sa sangguniang panglunsod sang loan disbursements, project progress kag financial tracking. Suno kay Mangao, sang Hunyo 5, adlaw kun tani igapresentar ang mga dokumento, apang wala madayon bangod wala sang quorum o kun wala nalambot ang numero sang SP nga maga-attend sa sesyon. Hasta sang Agosto 14, sa idalom na sang 10th Sanggunian, na aprobahan ng resolusyon nga naghatag poder sa alkalde sang syudad nga mag-negotiate kag magsulod sa isa ka kontrata nga mag-utang sa DBP sang 2 billion pesos para sa implementasyon sang flood-free Kabankalan. Ang nagpabor sa resolusyon amo sanday SPs Jan Antolo, Rico Regalia, Macario Zafra, Jersey Guanzon, Jose Dumaguete, Helen Ibanez kag Joster Bandojo. Samtang ang mga nagboto naman hindi pabor amo sanday Anne-Marie Zaico, Joan Cagape, Marivic Anacan, Janeline Sakadan, Ernie Libuna kag Adolfo Mangao Jr. Sa eksplanasyon ni Mangao, illegally pass ang nasambit nga tikang. Bangod sa mga resolusyon tuhoy sa loans, dapat masatisfy ang qualified majority, antis mahambal, kay legally binding kag valid ang binotohanay.
Pagbutuhay, ang amon naman butuhay, nagngayo kita reconsideration sa aton nga Vice Mayor. Kaya ang nagbuto pabor sa pagpangutang 7, kag 6 ang wala nagbuto. Wala naghatag sa pahanugot. Ang siling sa aton nga Vice Mayor, ang iyang desisyon as the presiding officer, nga valid ang resolution, aprobadong resolution, nga rason, kaysa rason nga 7 ang nagpabor, kag 6 lang ang wala nagpabor. So, abansigid ang 7. So, nangayo kita sang rekonsiderasyon sa desisyon sang aton nga Vice Mayor. Sa anong nga rason? Kay kaklaro gid sang aton nga local government code. Ang aton layi, kaklaro gid nga ang kinanglanon nga boto is majority of all the members sang sanggunian panglungsod, whether they are present or absent during the voting. So magsiling kita mayoridad, sobra sa tunga. Kag pila ang sobra sa tunga, ang minimum is 8 ka boto. Nga 8 ka boto ang atong kinanglanon. Ang miyembro sa sanggunian panglungsod sa Kabankalan may 14 tanan ka mga katapo. Ang Vice Mayor, ang napulo ka mga regular members, ang aton ABC President, ang aton SK President, SK Federation President, kag ang aton nga IPMR. 14 na sila tanan. Kag sa 14, ang tunga sina is 7. Para nga mag-majority ka, kinanglan mo dugangan isa pagid ka taho o kung isa ka mabuto. So 8 ang kinanglanon. Bangod nga 7 lang ang nagbuto, kulang sang isa pa kabuto. Kaya mo to nangayo kita sang rekonsiderasyon, kag ang desisyon sa gihapon nga ang sang 7 nga nagboto, tinaperde kita sa aton nga rekonsiderasyon. Sa piyak nga bahin, nagakabala ka man si Mangaw sa posible implikasyon sang loan kung matigayon. Pahayag niya, dako ang mangin epekto sang loan bangod ang interest sini ang yara sa 3.5% sulod sang 15 ka tuig. Apang, para hindi magbago ang interest rate, dapat ang average daily balance sang syudad ang yara sa 2 billion pesos. Kag kun magnubo ini, magasaka naman ang interes ang utang. Dugang pa sang konsihal, ang subong nga tuig nga budget sang syudad ang yara sa 2.1 billion pesos. Kag imposible mamintenar ang nasambit nga average daily balance. Bangod, kinahanglan pa inikwaan sa mga budget sa sweldo sa mga empleyado, iban nga mga proyekto sa syudad, development fund, kag iban pa. Samtang, ginklaro sang alkalde nga ang loan nga 2 billion pesos hindi isahan nga pag-disburse, kundi progress billing. Kung sa diin, manghulam lang ang syudad base sa kinhanglanon kada phase ang proyekto. Kag ang ibayad ang gikan sa 20% development fund sang syudad. Sabi nila guro, pag loan ko sang 2 billion, is kuhaon ko na ang 2 billion, butang bidiri o butang sa akong balay. Hindi man. Kitagaan lang ta sang capacity nga muna. Kung ano lang itong maobra, example, this year, makaobra lang 50 million or to 100 million, amo lang ng bayaran sang bangko. Hindi na yan nga, release mo ya ang tubi or amo na, wala, hindi amo na. Kitagaan lang ta sang kuan nga, nga, makakuan kita up to amo na. Diri kag gin-question man ni Mangaw nga may mga posible maapektuhan nga mga proyekto ang syudad kung dako ang ibuhin sa development fund agud ibayad kada tuig sa utang. Kag sa sulod sa 15 anyos, apektado ang kabarangayan sa kabukiran sa Kabankalan. Kay bangod nga ang kwarta nga intended tani para sa mga barangays naton sa kabukiran, para sa ilang mga dalan, para sa mga construction sa ilang mga buildings, repairs, and everything, mabuina na kay ipamayad naton sa utang lang naton sa syudad sa Kabankalan. Hindi lang sa isa ka tuig, kundi sa sulod sa 15 anyos nga bayaran naton ina. Yara sa 420 million ang 2025 nga development funds ng syudad.
Kag dako sini nga porsyon ang magakadto sa pagbayad sang utang kada tuig suno kay Mangaw. Nagpahayag man sang suporta sa plano nga madayon ang loan si Councilor Jersey Guanzon kag suno sa iya kinahanglan ang proyekto para maproteksyonan ang mga pumuluyo, panghabuyan kag iban pa nga mga pagkabutang. Sa piyak naman nga bahin, sa pahayag ni Councilor Ann Marie Zayco, iya ginakonsiderar ang pagtap na sang baha. Apang dapat para sa iya may klaro nga feasibility study, budget details, repayment terms, kag iban nga mga supporting documents. Ini nga mga bagay ang sakaron, apisar na aprobahan na sang simple majority sang sangguniang panglungsod, may nagakapol sa gihapon nga kwestiyon sa mga hindi pabor sa tikang. Diin ang mga dokumento nga kinahanglan antes nagboto pabor sa plano. Suno kay Miranda, ang proyekto ang natunga sa duwa. Pagkayo sa mga drainage systems kag pagbakal sa mga equipment nga gamiton sa plano. Handa naman ang alkalde nga mangin transparent sa proyekto, lakip na ang paghatag sang regular nga update sa mga ini. Dapat subong nga panahon, hindi lang yes or no ang plano. Dapat kabalo sa mga implikasyon sang tikang. Bangod hindi ta manigar, anuman ang mga resulta sini, ang kwarta sang pumuluyo ang gamiton sa pag-implementar. Sa mga pumuluyo, amo na ini ang oras mag-intra sa diskusyon kag magpaminsar sang madalom. In the heart of changing lives, ako si Brigada Raymond Titong sa 99.7 Brigada News FM, Kabankalan, the Music and News Authority.